Munting patak ulan. Isang araw, natapat si Inang Ulap sa isang bundok. "Pababa na po ako." "Kami rin po, Inang." "Sige mga anak, tumulong kayo sa mga tao, hayop at halaman." Bumaba sa isang dahon si Munting Patak Ulan. Pinanood niya ang kanyang mga kapatid na iba-iba ang ginagawa. May nagtuloy sa ilalim ng lupa, may pumasok sa mga ugat ng punong kahoy. Nagtago siya sa ilalim ng dahon na natutulog. Pagkaraan ng ilang araw, ginising si Munting Patak Ulan ng isang kapatid niya. "Halika na, Munti! Tumulong tayo sa mga ilog." Bumaba sina Munting Patak Ulan sa ilalim ng lupa. Umaawit sila habang umaagos pababa sa bundok sa ilalim ng lupa. Lumabas sina Munting Patak Ulan sa isang sapa. Umagos sina Munting Patak Ulan sa isang ilog. Pagkatapos, umagos sina Munting Patak Ulan sa isang look. Nakipaglaro sa mga isda sina Munting Patak Ulan. Dinala sila ng isda sa gitna ng dagat. Nakita ni na Munting Patak Ulan ang kanilang Inang Ulap sa ibabaw ng dagat. "Uuwi na po kami, Inang Ulap!" Tinangay ng hangin si Munting Patak Ulan. Tinangay silang lahat patungo kay Inang Ulap. Natapat naman si Inang Ulap sa isang dam. Muli, naisip ni Munting Patak Ulan na bumaba sa imbakan ng tubig sa likod ng dam. Sumama rin pababa ang kanyang mga kapatid. Dinala ng alon sina Munting Patak Ulan sa toring nakalubog sa tubig. Naglakbay sila sa tunnel sa ilalim ng dam. Pinaikot ni na Munting Patak Ulan ang mga turbina sa powerhouse. Mahalaga ang powerhouse sa paglikha ng kuryente. Lumabas sila sa ilog sa likod ng powerhouse. Lumusot sina Munting Patak Ulan sa isang diversion dam. Nagtuloy sila sa isang lateral at nakarating sila sa kanaleta. Dumating sina Munting Patak Ulan sa isang bukid. Naghakot sila ng mga sustansya buhat sa putik ng bukid. Pinalusot nila ang mga sustansya sa loob ng mga ugat. Hinatak ni na Munting Patak Ulan ang mga sustansya paakyat sa puno ng palay. Nagpunta sila sa mga dahon. Dala pa rin ang mga sustansya, tumulong sila sa paggawa ng pagkain ng palay. Tumulong sila kina Sinag Araw. Nang mapagod si Munting Patak Ulan, naupo siya sa ibabaw ng dahon. Nakita niya si Inang Ulap sa langit. "Ihatid ninyo ako kay Inang Ulap." Kasama ng ibang mga kapatid, umuwi sila kay Inang Ulap. Tuwang-tuwa si Inang Ulap sapagkat ang mga anak niya ay nakatulong sa mga tao, hayop at halaman.